Ngayon po ay first Sunday ng April. So, tapos na po yung first quarter ng taon ng 2025. Halos napakabilis po ng panahon. Kaya hindi po tayo nagsasayang ng oras every Sunday. Alam niyo po ba na every year, meron po tayong 8,760 hours. Kasi may 24 hours a day at meron po 365 days in a year. Kaya pag kinuwenta mo yun sa oras, meron po tayong 8,760 oras sa isang taon. At kung magsisimba po kayo ng linggo, meron lang pong 52 linggo sa isang taon. At kung magsisimba po kayo every Sunday, kayo po ay magbibigay lang ng 104 hours para sa Diyos. Hello? Amen. So, kaya I love Sundays kasi po sa loob ng 8,760 hours in a year, alam niyo yun, napakatitig na ibinibigay ko sa Diyos. Only 104 hours. I don't know about you, but alam po ninyo yung oras na binibigay po natin sa Diyos, hindi po yan nasasayang. Dahil ang sabi po niya, siya nagsabi, lahat ng ginagawa mo para sa akin ay hindi masasayang. Amen. Hindi pa po ako sigurado kung yung ginagawa niyo sa eskwelahan, yung ginagawa niyo sa opisina, sa pamilya, hindi ako sure doon Hindi ako sure kung ano aanihin niyo doon. Pero ang sino man po nagtatanim, sabi niya, para sa Diyos, imposibleng hindi po kayo aani. Kaya, amen. Excited po tayo every Sunday, right? Excited. Ang pag-uusapan po natin ngayon is yung pong faith that works. Faith that works. Bakit po faith that works? Meron po kasing faith that doesn't work. Hello? Meron pong faith na walang nangyayari. Ang tinuturo po ng Bible sa atin, hindi pwedeng ang faith ay walang works. Hindi ho pwede yun. Ang faith na walang work ay hindi ho totoong faith. Kaya kung sasabihin ko po yan, hindi ko po sasabihin faith and works. Ang sinasabi ko po, faith that works. Magkaiba po yung faith and works. Magkaiba yon. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng Bible. Ang tinuturo po ng Bible is faith that works. Meron po kasing mga tao kaya nakikita mo walang pagbabago ang buhay kasi meron silang faith pero walang works. At higit sa lahat, pananampalatayang hindi gumagana. Ang sabi po ng Bible, faith without works is dead. So kailangan po nating maintindihan yan. Kasama po yan sa paglago natin bilang mga mananampalataya. Of course, hindi po tayo pumapayag na lumilipas ang araw, buwan at taon na hindi po tayo lumalago sa pagkakakilala sa ating Panginoon. Ang tawag po doon ay pananampalataya. Pag nadidinig mo po yung salitang, napapalapit ka ba sa Diyos? Ang ibig sabihin doon, lumalago ang faith. Because your faith is working. If your faith is not working, hindi ka napapalapit sa Diyos. Ganun lang po ibig sabihin noon. Nasusundan niyo po ba? Nasusundan niyo po ba? Alright. Kaya ang sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Yan po ang definition ng Bible. Ang definition po ng Bible, ang ibig sabihin daw po ng pananampalataya ay pagtitiwala sa mga inaasahan natin at katiyakan sa mga bagay na hindi mo nakikita pero naniniwala ka. Ako po, kaya po ako naligtas, kaya po sigurado po akong pupunta ako ng langit dahil hindi ko nakita si Jesus pero naniniwala po ako. Hindi ko rin siya nakita nung mamatay siya sa cross, pero naniniwala po ako na namatay siya para sa akin. Yun po ibig sabihin ng faith. At Hebrews 11:6 ang ibig sabihin po ng faith. Dudugtungan ko pa po. Ang sabi, without faith, it's impossible to please God.
Sana maintindihan nyo itong verse na to, no? Hindi natutuwa ang Diyos sa iyo na nandito ka sa simbahan. Natutuwa ang Diyos sa iyo, nandito ka sa simbahan dahil nananampalataya ka. Meron kasing mga nagpupunta sa church na hindi yon dahil sa kanilang faith. Yun ay dahil lang sa nakagawian lang nila. Siguro kaya nagsisimba yung iba, malapit lang ang simbahan. Nandito ka lang sa Malabon. That's not faith. Kung gusto mong matuwa ang Diyos, dapat alam mo, hindi kung ano lang yung ginagawa mo, kundi bakit mo ginagawa. Ulitin ko po faith is not about what you do. It's why you are doing what you are doing. That's faith. Ulitin ko po, isang beses pa. Ang ibig sabihin po, natutuwa ang Diyos dahil hindi sa ginagawa mo. Alright? Hindi natutuwa ang Diyos dahil sa ginagawa mo. Natutuwa ang Diyos dahil alam mo kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. For 35 years, alam ko kung bakit ko ginagawa ang aking ginagawa. Hindi lang yung meron akong ginagawa. Kaya siguraduhin po natin na ang faith mo ay may ginagawa. At yung faith mo ay nakalulugod sa Diyos. Amen? Amen po ba? Halimbawa, nagbibigay po kayo ng inyong offering sa simbahan. It's not what you are doing. God is not pleased because you are giving. God is pleased because you know why you are doing what you are doing. Kaya nga sabi po ng Bible, natutuwa ang Diyos sa mga masaya na nagbibigay. Right? Hindi siya nagbibigay. Hindi po siya natutuwa sa nagbibigay. Natutuwa po siya sa masayang nagbibigay. Kaya dapat kompleto po yung ating pagkakaunawa. Without faith, it is impossible to please God. Imposible. Alright? At kapag hindi natuwa ang Diyos sa iyo, no doors of miracles would be open for you. Nakasarado ang mga pinto. Ang nagbubukas lang ng pintuan ng miracles is faith that works. Yun lang po ang nakakapagbukas ng mga pintuan ng himala sa buhay mo. If you study the Bible and history, kung pag-aaralan po ninyo ang salita ng Diyos at yung kasaysayan, siguro nagsisimba kayo, nakakarinig kayo ng gumagaling ang cancer. Galing po kami sa Spain, narinig po niyo yung testimony, napanood po ninyo. Bakit gumaling yung babaeng may butas sa puso? Paano nagsara yung butas sa kanyang puso? Every time God does a miracle on earth is because there is someone who believes. Yun lang po yun, alright? Hindi mo mapipilit ang Diyos na gumawa ng himala. Kahit mag-iiyak ka pa dyan, kahit gumulong-gulong-gulong ka pa dyan, kahit magluluhod ka pa dyan, hindi gagawa ang Diyos ng himala. Gumagawa siya ng himala dahil mayroong naniwala. That's faith. Yung babae na sumara yung butas ng puso niya, nakagawa ang Diyos ng miracle because she believed. Because without faith, it's impossible to please God. Imposible yun. Mabuti na lang yung babae ay naniwala na kaya ng Diyos na gawin yung imposible sa kanyang buhay. Yan po ang makikita ninyo sa kasaysayan. At pag binasa nyo ang Bible, gumagawa po ang Diyos ng himala dahil may naniniwala. Okay? Hindi ko lang po gustong ipaliwanag kung ano meaning ng faith. Gusto ko pong pag-usapan ano yung potential results of faith in your life. Kasi wala namang kwenta kung naintindihin mo yung definition. Ang interesado po ako ngayong umaga, ano yung potential results? Ano yung pwedeng mangyari sa iyo? Kung sino man po dito ang merong mga situation na imposible. Alright? The impossible only becomes possible when someone is ready to believe. Ano man yung imposible, okay? Sina-challenge po tayo ng Diyos na mag-isip na po kayo ng pinaka-imposibleng sitwasyon. At kung ibabalik ko po kayo sa sinabi ng Bible, nahati po yung dagat. Tama? Nakatawid po sa dagat, sa tuyong lupa, ang 2 milyong tao. That's impossible. Right? Imposible po na mabuhay ang patay. Pero nangyari po yon. Imposible po na yung pong ketongin ay luminis. That's impossible. Imposible yung birhen ay mabuntis.
Saan ka nadinig ng virgin na babae na buntes, hindi sumisiping sa lalaki? That's impossible. And only God can do that because someone believes. Sabi ni Mary, ano sabi ni Maria? Virgin po ako. Paano mangyayari yon? Walang imposible sa Diyos, sabi ng angel. And she believed. Sabi niya, may be unto me according to what you say. Ang sabi po ni Virgin Mary, mangyari sa akin kung ano sinasabi mo. And then she became pregnant. Kaya sinasabi ko, mag-isip na kayo. Ano imposible mong sitwasyon? Bago po ako pumunta doon sa content ng ating message, mag-isip na po kayo. Gusto ng Diyos, mag-isip ka ng pinaka-imposible. Si Lazaro, 4 na araw ng patay. And you know what? The God that we serve is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kung kaya niya pong gumawa ng himala noon, kaya niya rin ngayon, at kahit ano pa ang mangyari sa mundo, kaya pa rin po niya. Mag-isip na ngayon ng pinaka-imposible. Potential results of faith in your life. Makinig po tayong mabuti kasi baka meron kang situation na parang you're almost giving up hope. Now you are losing hope. Parang masyado nang discouraged ka. Ang sabi ng Bible, take heart. Huwag kayong panghinaan ng loob. Sa Diyos po ay walang imposible. Number 1, alright? Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka mabuti, ha? Handa na po ba kayong maniwala? Alright? Natutuwa ang Diyos sa mga naniniwala sa Kanya. Gaano man ka-imposible ang situation. Huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng tao, sa sinasabi ng pangyayari ng kasaysayan. Ang Diyos po ang author ng kasaysayan. Number 1, faith can move mountains. Okay? Teka muna. Ito po'y metaphor. Hindi ho literal yan. Okay? Hindi po yan literal. Baka mamaya pumunta ka sa Antipolo at sabihin mo, in Jesus' name, umalis ka. Sabi mo sa bundok. Ay, hindi naman pala totoo yun. Di ba? Ba't sabi ng Bible, faith can move mountains? Ang tawag po dyan, metaphor. Alright? Kaya lang, ang ibig sabihin ni Jesus dyan, mga kapatid, faith has a power, so powerful ang faith that actually walang imposible sa mga nananampalataya. Yun mo ibig sabihin yan. Alright? Faith is so much powerful that it has the power to remove every obstacles in your life. Yun po ibig sabihin yan. Kaya babasahin po natin yung Mark 11:22 to 24. Ano sabi ni Jesus? Siya po nagsasalita rito, si Jesus. Ang laki ng tiwala ko sa Panginoon. Ewan ko kayo. Sabi niya, have faith in God. If you have faith in God and don't doubt, you can tell this mountain to get up and jump into the sea, and it will. Everything you ask for in prayer will be yours if you only have faith. Wow, grabe po ito. Baka mamaya, Lord, mapahiya ka. Panginoon, baka mamaya subukan namin ito. Alright? But listen, mga kapatid, hindi ibig sabihin ng verse na yan na uutusan mo ang Diyos, ha? Okay, baka porkit nabasa niyo yung pangako, yung sinabi ni Jesus, susubukan mo naman siya. Sige nga, subukan ko nga si Lord kung totoo yan. Kapatid, ang ibig sabihin lang yan, kapatid, ay meron kang sapat na pananampalataya and you trust God in any situation. Meron kasing mga tao na hindi naman nananampalataya, sinusubukan lang nila ang Diyos. It doesn't work. It doesn't work. Okay? Ang sinasabi ng Panginoon, right, that you trust God in His words, na ang pananampalataya mo sa Kanyang salita is so much so, na ang inuuna mo na pagbutihin ay yung relationship mo sa Kanya because you trust Him so much. Mahirap po magkaroon ng faith if you do not trust Jesus. Tanungin kita, ikaw ba mapagkakatiwalaan mo ang isang tao na hindi mo kilala? Sabihin sa iyo, bigay mo nga sa akin yung pera mo. Bibigay mo ba yung pera mo?
Di ba? Siyempre hindi. Bakit? Hindi mo naman siya kilala. And that's the same with many people that go to church. Kaya hindi po makagawa ng himala ang Diyos sa iyo because you don't trust Jesus. And you don't trust Jesus because you don't know Him. Hindi mo siya kilala. Hindi ka pa kasi lumalakad ng kasama siya, alam niyo, sa mga bagyo ng buhay, sa mga problema ng buhay. Have you experienced walking with Jesus in the middle of a storm? Hindi sinabi ng Bible na aalisin niya yung bagyo. Pero ang sabi niya, sasamahan kita sa gitna ng bagyo. Kasi iba akala niya, ay, sabi ng Mark 11:22-24. O yung problema, kailangan umalis na. Kapatid, hindi aalisin ng Diyos ang problema. Sasamahan ka niya sa gitna ng problema. Kasi ang gusto ng ibang mga tao, uutusan mo kasi si Lord, walang problema, Lord, ayoko ng problema. Hindi ho ganun. Faith doesn't work that way. Ang ibig sabihin po niyan, kahit ano mga sitwasyon ng buhay mo, the law of faith makes miracles happen. Siguro, ang tanong ninyo, hanggang ngayon ba, Pastor? Ngayon ba gumagawa ang Diyos ng miracle? Yes, every single time. Every time you stretch your faith, God does miracles. Every time. Alright? Bakit ganon? Ba't kukunti na lang ang miracle na nakikita namin? Kasi kukunti na lang ang nananampalataya. Kukunti na lang ang nananampalataya. Kaya kukunti ang miracles. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Kukunti. Ulitin ko. Bakit, Pastor, wala na kaming nakikitang ganong miracles ngayon? Kung gumagawa pa rin ng Diyos. Simple. Simpleng sagot. Kukunti na lang kasi ang nananampalataya. Kaya if I were you, I'm going to evaluate my faith. Kung ako po sa inyo, sisiyasatin kong mabuti kung ako ba talaga ay nananampalataya. Yung bang faith mo ay faith na may ginagawa. Ang sabi ng Matthew 13:58, tingnan niyo ang sabi ng Matthew, He did not do many miracles there because of their lack of faith. Pumunta raw si Jesus sa isang lugar sa Israel. Wala daw siyang nagawa. Wala siyang nagawa. Imagine, napigilan mo si Jesus na gumawa ng miracle. Ang tindi mo. Right? Sabihin mo dyan sa katabi mo, ang tindi mo talaga, napigilan mong gumawa ng himala si Jesus. Ang tindi nila. Bakit? Kasi yung lugar na pinuntahan ni Jesus, hindi naman naniniwala sa kanila. Sa Kanya, di sila naniniwala. So, ang linaw. Right? Faith can move mountains if you do not doubt. And God still does miracles today in every single situation. Kung gusto talaga ng Lord, gagawa talaga siya. Kaya lang, gusto niyang gumawa ng miracles kapag masaya tayo, nagtitiwala tayo sa Kanya. Nandiyan pa po ba kayo, kapatid? Siguro iba po sa inyo, sabi niyo, walang ganong miracle sa buhay ko, tagal ko na nagsisimba. Kaya lang, ang tanong ko po sa iyo, are you looking in your situation with the eyes of faith? Or you are looking with the eyes of fear? Nakikita mo ba yung sitwasyon mo na merong sa mata ng pananampalataya o sa mata ng takot? You will choose. Mamimili po kayo. Hindi po pwedeng pagsamahin ang alinlangan at pananampalataya. Hindi pwedeng sabayon. Isa lang talaga yun. Kaya kung nagtataka kayo, bakit walang ginagawang himala ang Diyos sa ngayon, pero hindi siya nagbabago, sa totoo lang, kaya niyang bumuhay ng patay. Of course, hindi natin siya mautusan. Hindi dahil gusto mo, gagawa po siya. Pero I believe in every situation that you have right now, He is able, more than able to do miracles every single time. Every single time. Believe me. Wala pa, ewan ko sa inyo ewan ko po sa inyo. Si Pastor Rudy po, sa loob ng 35 years kong disciple ni Jesus, never once na hindi po niya sinagot yung aking prayer. Never. Kahit isang beses. Hindi ibig sabihin nun na inuutusan ko si Lord. I don't want to go in details, kukulangin po ako sa oras. Okay? Kaya po, kung gusto niyo po na itong mga dumadating na panahon na punong-puno ng hirap,
Gustong-gusto lalo ng Diyos na gumawa ng miracle. Mas mahirap, mas gusto ng Diyos. Amen? Mas mahirap, mas gusto ng Diyos. Kasi doon ma-stretch yung ating faith. Alright? I just want to get out of number 1. But remember, God is in the mountain-moving business. Alright? Ang Diyos po ay nasa mountain-moving business. Business niya yan. He've done it in the past, He can do it today, He can do it in the future. Nagawa na po niya noong nakaraan, pwede niyang gawin ngayon. That's my faith. That's a faith that works. Natutuwa ang Diyos sa mga sumasampalataya. Wala akong kaduda-duda na nagawa niya noong nakaraan, kaya niyang gawin ngayon, at kaya niya pa rin gawin sa hinaharap. Yun ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Number 1. That's number 2. Faith is so important. Bakit? It produces resilience. Sabihin mo nga, resilience. Ang totoong pananampalataya, malalaman mo. Malalaman mo kung ang katabi mo ay may pananampalataya. Paano? Hindi siya kayang itumba ng mga problema. Yun ang ibig sabihin ng resilience. Alright? Ang ibig sabihin po ng resilience, kahit anong hirap, hindi siya sumusuko. Okay? Resilience, yun ang ibig sabihin doon. Makikita mo na hindi totoo ang faith ng iba kasi nung dumating sa problema, hindi na nagsimba. Hindi na nagsimba. Bakit? Nagka-problema. Hindi yung totoong faith yun. Hindi yung faith that works. Faith that works, nagpo-produce ng resilience. Habang dumadami ang problema, lalo kang lumalapit sa Diyos. Habang dumadami ang pagsubok, lalo kang lumalakas sa pananampalataya. Ang tawag po ng Bible doon, resilience. Kaya madali mong malaman, kapatid. Hindi ako nagyayabang, pero pwede ko pong sabihin, by the grace of God, nag-produce po ng resilience sa buhay ko ang aking pananampalataya. Sa dami ng problemang dinaanan namin. Wala na kaming makain, hindi kami tumigil maglingkod. Konting-konti na lang ang pera namin, sinunod ko pa rin yung pag-iikapo namin. Resilience. Kahit konti lang ang pera, naging tapat po kami sa pagbibigay. Kahit ano sitwasyon, may sakit po ako, nagsisimba ako kahit may sakit ako. Hanggang kaya kong bumangon sa kama. Siyempre, hindi ako nakapag-church nung inoperahan po ako. Tapos, nagkasakit ako ng talagang malubha. At nabaril po ako. Yan lang yung 3, okay? 3 beses lang po yun na talagang impossible na po physically for me. Alright? Pero masasabi ko po sa inyo, sa loob ng 35 taon, masasabi ko po, hindi ako nagyayabang. Sa Diyos po yan, nag-produce po yan. Dati wala ako niyan eh. Konti problema, maglalasing na ako. Kapag may problema ako, naglalasing. Alam niyo yung mga tao na pag may problema, nagda-drugs, naglalasing, nangaaway. Wala po yan, 0. 0 faith po yan, 0. Kasi ang totoo pong may pananampalataya, at may dumating na problema, lalong lumalakas yung faith mo. Lalo kang lumalapit sa Diyos. Why? Because it produces resilience. Babasahin ko po sa 2 Corinthians. Si Paul, tingnan mo sabi ni Apostol Pablo. Ito po meaning ng resilience. Basahin ninyo. Ang sabi niya, we are pressed on every side by troubles. Sa lahat ng paligid, hindi kami tinipigilan ng problema, sabi ni Apostol Pablo. But we are not crushed. Pero hindi kami nadurog. We are perplexed, but not driven to despair. Medyo hindi kami, hindi kami tinitigilan ng mga problema, pero hindi kami na-depress. We are hunted down. Hinanting kami, sabi ni Paul. Wanted kami dahil sa pananampalataya namin, but never abandoned by God. Pero hindi kami iniwanan ng Diyos. Tingnan yung declaration niya, Tingnan niyo yung declaration niya. Lahat ng uri ng problema na pwedeng mangyari sa isang mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Kasi baka mamaya kasi ang problema mo, pera lang eh. Baka mamaya ang problema mo, pera lang ha. Si Pablo, hindi yung pera problema niya, mas matindi pa. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. May mga panahon, hindi na ako makabangon sa hirap. Ibig niya sabihin,
3 beses po siya hinagupit ng 40 minus 1, di ba? Si Pablo po, 3 beses hinuli, kinulong, hinagupit po ng 39 na beses. 3 beses, ha? Iba't ibang klase ng problema dahil sa paglilingkod. Makinig po kayo mabuti. Si Pablo po ay naghirap-hirap dahil sa paglilingkod sa Diyos. Baka mamaya naman kasi kaya ka naghihirap dahil sa kalokohan mo, ha? Nevertheless, alright? Nevertheless, kahit ang problema mo ay dahil sa kalokohan mo, kaya ka pa rin iligtas ng Diyos. Eh di lalo na kung kaya ka naghihirap at namomroblema dahil sa paglilingkod mo sa Diyos, lalo na. Lalo na dapat mong pagtiwalaan ng Panginoon. Eh nakakakita nga ako ng mga tao na ang problema sa pera dahil sa kalokohan niya, pero niligtas pa rin ng Panginoon because of faith. Because God is in a mountain-moving business. Amen? Huwag lang kayo mag-alinlangan. Hindi po, wala akong pakialam ang Diyos kahit ano pang ginawa mo sa nakaraan. Kahit ikaw pa ang may kasalanan sa lahat ng problema mo, walang pakialam ang Diyos doon. Ang importante sa Diyos, ngayon, handa kang maniwala. Nandiyan pa po ba kayo? Kahit ano. Ang sabi ni Pablo, kahit anong sitwasyon na pwede kang mapasok, kaya gusto mo yung sitwasyon, kaya hindi. Kaya si Satanas man na may kagagawan, o ikaw ang may kasalanan. Ang sabi, hindi ka iiwanan ng Diyos. That's resilience. It produces. Bunga po yan, ha? Bunga. Hindi po yan lalabas pag hindi ka naniwala sa Diyos. Ulitin ko po, mga kapatid. Hindi lalabas ang resilience unless you believe in God. Kaya may mga testing sa buhay. Kaya may pagsubok. Kaya huwag kayong magtaka, bakit ang daming problema? Para mag-produce ng resilience. Para malaman kung totoo ang faith mo. Hindi malalaman kung totoo ang faith mo pag maganda ang buhay mo. Wala pa akong nakitang napalapit sa Diyos nung maganda ang buhay. Wala. Ewan ko, baka meron kayong alam. Baka may alam kayo. Napalapit yan sa Diyos kasi nagkasakit. Naku, napalapit sa Diyos yan. Napalapit sa Diyos na wala ng hanap buhay. Napalapit sa Diyos yan. Kaya yung mga binibless dito, pero lalo ka napapalapit sa Diyos, grabe, maghintay ka ng lalong matinding pagpapala. Kasi ang pagpapala po ay testing. Baka akalaan nyo ang pagsubok ay sakit lang, problema, nawalan ka ng pera. Hindi ho. Yung blessing ang pinakamalaking testing at pagsubok. Marami na ako nakita, pinagpala, napalayo sa Diyos. Nung maliit pa sweldo niya sa trabaho, naglilingkod sa ministry. Nung lumaki ang kita, tumigil sa paglilingkod. Maraming ganun. Kasi po, ang pagsubok, hindi po sakit, hindi kahirapan, hindi po anumang troubles. Ang pagsubok, pinakamalaki sa pagsubok, ay pagpapala. Pag hindi mo nakahawakang mabuti ang blessing, because your faith is being tested, when God is blessing you, isa lang ibig sabihin nun, tinetesting ka ng Diyos. At kapag ikaw ay nakapasa sa pagsubok, lalo ka pang pagpapalain. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ako po, naintindihan ko po sa Bible that faith is a powerful force. It unlocks the power of God. Ang faith ay napakamakapangyarihan. Binubuksan ito. Ito po'y susi sa kapangyarihan ng Diyos. Yes. Take it from me. It turns dreams into realities. Mga kapatid, walang imposible. Nandiyan pa po ba kayo? Alright? Kaya, pangatlo po, punta po tayo. Pangatlo, ano ginagawa ng faith sa iyo? Faith makes your dreams come true. Wow. Gusto ko po itong number 3. Faith makes your dreams come true. Teka muna, i-qualify ko po itong aking sinasabi, ha? Ang sinasabi po dito ay yung godly dreams. Godly dreams. Alright? Yung panaginip, pangarap na nakaka-glorify sa Diyos at magiging blessing sa tao.
Are you listening? Ulitin ko po. Kapag ikaw ay nanampalataya, yung mga pangarap ng Diyos, godly dreams, ibig sabihin, pag nangyari, ang pangalan ng Diyos, sisikat siya. At pangalawa, pag nangyari yung dream, maraming tao ang mapagpapala. Susunod na lang yung dream mo na magkaroon ng bahay at lupa. Kasi baka mamaya, ang dream mo lang, makatapos sa pag-aaral, hindi mo na kailangan ng faith doon. Sa mga nag-aaral, hindi mo kailangan ng faith para makagraduate ng college. Huwag ka lang mag-absent, papasa ka na. Hindi mo kailangan ng Diyos para makagraduate. Dahil ang gumagraduate every year, 100,000 mga tao, estudyante ang gumagraduate, libo-libo na walang pananampalataya. Alright? Magagamit mo lang yung pananampalataya, hindi para gumraduate. Magagamit mo yung pananampalataya dahil sa loob ng eskwelahan, maliligtas yung kaklase mo. That's a dream from God. Ang panaginip ng Diyos, maligtas yung kaklase. Do you share that kind of dream? Ganon din po ba ang dream mo na maligtas ang mga tao? Alam niyo kung bakit binigay ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak, ba't namatay sa krus? Kasi ang dream niya that no one should perish. Yun ang dream ng Diyos. Hindi po namatay si Jesus para makatapos ka sa pag-aaral. Hindi yun ang dahilan. Hindi po siya namatay sa krus para ikaw ay magkapera. Hindi ho yun ang dahilan. Alright? Yun po ay blessing na lang. Alright? Bunga po yan ang pananampalataya. Bunga. Pero hindi yun ang dahilan. Ang dahilan kung bakit bumaba sa lupa si Jesus at para mamatay sa krus, right? Ay para maligtas ang mga tao at magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's the dream of God. At kung ano man yung panaginip mo na panglupa at pangsamantala na mawawala rin pagkaraan ng pag namatay ka na, wala rin kwenta ang lahat, bahala na ang Diyos doon. Huwag yun ang habulin mo. Ang habulin mo is yung dream. Ano ba yung dream mo? Yung dream mo ba katulad ng dream ni Lord? Na maligtas ang asawa mo, maligtas ang anak mo, huwag pumunta ng impyerno. Kasi kawawa naman yan. Grabe, pag yan napunta sa impyerno, wala hong totoong rest in peace. Nakakakita po kayo sa sementeryo, nakasulat po doon sa lapida, rest in peace. Hindi ho totoo yun. There is no peace with people who died without Jesus. Huwag niyong ilagay yung rest in peace. Hindi ho totoo siya'y mapapayapa. Walang katapusang hirap ang aabutin ng kamag-anak mo, ng mahal mo sa buhay, pag namatay siya, nawala si Jesus. Kaya ang dream ko, ma-born again ang mga kapitbahay namin, ang pamilya ko, kaibigan ko, kakilala ko. That's my dream. That's why I have to live by faith. Kaya kailangan po na maniwala ako sa Diyos na gagamitin tayo itong dulos. Kaya yung mga bakanting upuan na yan, pag ba nagsisimba kayo ng linggo, napapansin niyo yung bakanting upuan? Sino rito, pag pumupunta ka sa church, sa Fisher Mall ng Sunday, nakikita mo yung upuan, bakante. Anong ibig sabihin yan? May uupo talaga dyan. That's faith. That is faith. Ngayon, kung hindi mo yan napapansin, baka ang tanong ko sa iyo, do you have a faith that works? Baka nagsisimba ka lang para sa sarili mo. Tapos hindi mo nakikita, naku, daming bakanting upuan ng 8:30 service. Bakit bakante yan? Kasi gusto ng Lord, isipin mo, may uupo dito. Lord, gamitin mo ko para sa asawa ko, sa anak ko, pamangkin ko, kapatid ko, kapitbahay ko, kaklase ko, kaopisina ko. Faith makes your dreams works. Amen. Tingnan mo nga yung bakanting upuan na yan. Tingnan mo. Pag nakikita mo yan, right? Ako pag nakikita ko yan every Sunday, nangangarap ako Panginoon. Magdala ka ng mga, gamitin mo ang dulos. Hindi ko naman kaya. Ako lang? Ako ba magdadala ng tao dyan? Kaya nga nandito po tayong lahat Right? Para makita mo yung mga bakanting upuan na yan.
Nandito po kayo. Right? Ephesians chapter 3, verse 20. Basahin po natin. Glory be to God, who by His mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of. Sa Diyos ang papuri na sa pamamagitan ng kanyang matinding kapangyarihan na gumagawa. Hello? Gumagawa. May ginagawa ang Diyos para may gawin ka. Ha? Hindi lang may ginagawa ang Diyos, may ginagawa rin tayo. Nandiyan pa po ba kayo? Ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa sa iyo upang ikaw ay may gawin. Higit pa sa pwede mong hingin o panaginipan. Infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes. Alam po niyo, ang faith lang po, kung bakit mangyayari yung God-given dreams would become a reality. Nothing happens unless dreams and faith works together. Nothing happens. Baka kaya walang nangyayari, kapatid. At makinig kayo mabuti, alright? Makinig kayo mabuti, ha? Baka kaya walang nangyayari sa buhay mo, kapatid. Puro problema na lang, problema. Kasi, dreams and faith, pinagsasama po yan. Alright? Hindi po pwedeng faith, walang dream. At ang dream, yung God-given dreams. Unahin mo muna yung dream ni Lord. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all the things that you need, hindi ka mag-struggle dyan. Hindi ko problema yung bahay. Kahit wala akong bahay, okay lang yun. Kahit mamatay ako na umuupa lang ako every month, walang problema sa akin. Kahit hindi ako magkaroon ng bahay at lupa. Dahil nakikita ko every month, nagsusupply ang Diyos sa akin, hindi siya nagkukulang ng pambayad sa apartment. Baka mamaya, kapatid, ang ginagawa mo lang, habulin lang yung dream mo. Makagraduate ang anak mo, makagawa ka. Hindi masama yun, ha? Hindi ko po sinasabing masama yun. Pero hindi ko masasabing yun ay God-given dream. Hindi yun God-given dream. Dream mo lang yun para sa pamilya mo. Pero ang dream ng Diyos, sabi niya, you seek first my kingdom and my righteousness. Maligtas, yun ang ibig sabihin nun. Maligtas ang mga tao. Kawawa sila. Alam mo ba yun? Kawawa ang tao pag namatay nang wala si Jesus. That's a dream. Kaya, sabi mo sa katabi mo, nanggigigil na si pastor. Gusto ko na manipa ng speaker. Kasi simba kayo ng simba, kayo lang. Di ba? Linggo-linggo na lang, nagsisimba kayo, kayo lang. Ano ginawa nyo mula Lunes hanggang Sabado? Gumana ba yung faith mo? Pumasok ka sa eskwelahan, pinagana mo ba yung faith mo sa kaklase mo? Pumasok ka sa opisina, gumana ba yung faith mo sa mga kaopisina mo? Nagnegosyo ka, gumana ba yung faith mo habang ikaw ay nagninegosyo? Or wala lang. Mahalaga lang sa iba, kumain 3 times a day, basta 15 sumusweldo, katapusan sumusweldo, basta merong ganito, may ganyan, okay na. No, that's not faith, that works. Hindi yun ang faith na gumagawa. Ang faith na gumagawa may naliligtas sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan ko. May gumagaling sa pamamagitan mo. Merong naboborn again dahil sa iyo. Meron kang pinagpe-pray, at least may pinagpe-pray ka, Lord, makakilala sa iyo yung pamilya ko. That's a dream na hindi nagpapatulog sa iyo. Kahit gising ka, nananaginip ka. Ang panaginip po, hindi pagtulog. Kapag ang panaginip galing sa Diyos, kahit gising ka. Hello? Kahit gising ka. Kapag ang panaginip ay galing sa Diyos, kahit gising ka, ipapaalala sa iyo ng Diyos yan. The problem is, do you have a dream from God? Yun ang tanong ko sa iyo. Meron ka bang panaginip na galing sa Diyos? Yun ang importante sa buhay natin. That's how faith works. Ganun po ibig sabihin ng pananampalataya.
Nothing happens. Wala akong mangyayari until dreams and faith start working together. Subukan mo. Kapatid, subukan mo. Mangarap ka ng pangarap. Sabihin mo, Lord, gamitin mo ako. And then gamitin mo yung faith mo. Pagsamahin mo yan, makakakita ka ng miracle. Hindi ako nagsusugal, pero pustahan tayo. Pustahan tayo. May gagawing himala ang Diyos sa buhay mo. Kasi intay ng himala. Wala ka namang ginagawa. Sino rito intay ng himala? Wala naman siyang ginagawa. Kasi dream and faith is working together and God will do wonders in your life. May gagawin talaga siya. Kaya kahit anong prayer, Lord, gumalaw ka po. Huwag kayong magpe-pray ng ganun. Alright? Hello, Dulos. Huwag kayong magpe-pray. Mali yung prayer na ganun. Lord, kumilos ka po. Sabi ni Lord, matagal na ako kumilos. Ikaw lang ang walang ginagawa eh. Sabi nga ni Jesus, it is finished nga eh. Sa cross, ibig sabihin, wala na. Kapatid, wala nang gagawin ang Diyos. Ikaw na lang ang dapat may gawin. Alam niyo ba na yun ang turo ng Bible? Alam niyo ba na yun ang turo ng Bible? Wala na. Ano pa gusto mong gawin ng Diyos? Binigay na nga yung anak niya. Namatay na nga si Jesus sa cross. Binigay na yung mukha niya, binigay yung ulo niya para lagyan ng koronang tinik. Pinasaksak na nga yung tagiliran. Yung likod nga niya natalupan na. Yung katawan niya talop-talop. Yung kamay niya nakapako. Yung kanyang tuhod, labas ang buto. Yung paa niya pinako sa krus. Grabe. Tapos sasabihin mo pa, Lord, kumilos ka po. Diyos ko po, mahiya ka naman. Ano pa ba? Ay, hindi. Ito gawin mo. Ikaw kaya magpapako sa krus. Natatawa ako pag nakakadinig ako ng ganung prayer. Alam niyo, natatawa talaga ako. Hindi lang ako nagkakaroon ng pagkakataon, kakausapin ko sana si sister. Sister. Alam mo ba pinagsasasabi mo sa prayer? Baka sumagot sa iyo ang Diyos. Sabi kasi ni sister, narinig ko sa prayer, Panginoon, kumilos ka po. Diyos ko po. Sabi ko, kulang pa pala yung ginawa ni Lord. Ang tinuturo po ng Bible, wala na. Lahat, ginawa na po ng Lord lahat. Ikaw na lang. Sabi mo nga sa katabi mo, sana may gawin ka rin. Because when dream and faith works together, makikita mo ang gagawin ng Diyos. Actually, naniniwala po ako sa langit. Maraming iiyak na Christian. Huling iyak. Meron po kasi sinasabi sa Bible na huling luha. Hindi ko sinasabing biblical to. Opinion ko lang. Teka muna, baka sabihin nyo, doktrina to. Hindi to doktrina. Opinion ko lang po ito. Ay, sabihin mo sa katabi mo, baka ma-fake news ka dyan. Ito lang po ang sarili kong opinion. May sinabi po sa Bible na papahiran ni Jesus ang luha mo pagdating natin sa langit. Alright? Meron pong ganon na verse. Ibig sabihin, may luha talaga. Huling luha. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin nung, bakit may iiyak? Ako, ganito lang. Bakit may mga iiyak na Christian pagdating sa langit? Kasi pagdating mo po sa langit, na-realize mo na ang daming hindi nangyari sa buhay mo na dapat nangyari kung nanampalataya ka lang. Hindi pala ako dapat namuhay na parang pulubi. Grabe, namuhay akong parang pulubi. Lahat pala ng kailangan ko, pwede naman pala no nasa lupa ako mangyari. Iiyak talaga Iiyak talaga. Grabe, pwede palang naligtas yung nanay ko. Kung nanampalataya ako, naligtas pala dapat ang nanay ko. Ngayon, ang nanay ko nasa impyerno. Ako, that's my belief. Hindi niyo maaagaw sa akin yan. Alright? Yun ang paniwala ko. Kaya ako, nung ma-born again, hindi ako pumayag na hindi ma-born again ang pamilya ko. Kasi ayokong pagpunta ko sa langit, iiyak ako. Dahil ang tatay ko nasa impyerno. Dahil ang nanay ko, kasi na-born again po tatay ko, na-born again ang nanay ko, na-born again ang kuya ko,
Patay na po silang tatlo. Alright? Pero na-born again po sila. I'm very convinced. I'm confident na nasa langit po ang nanay ko, tatay ko, at kuya ko. At ito pong natitirang mga kapatid ko, naniniwala ako, maliligtas po sila. That's my dream. Bago ako mangarap ng kotse, bahay, pera, milyones, makagraduate ang anak ko, hindi yun. Hindi yun ang pangarap ko, pangarap ng Diyos. At sigurado may mangyayari. Palakpakan po natin ang Panginoon. Matatandaan po ninyo kung nagbabasa lang po kayo ng Bible. Si Moses pinagpalit ang milyones. Para saan? Para maligtas ang tao. Tama? Hindi ba nasa palasyo na po si Moses? Nasa palasyo. Kung ang kalooban ng Diyos ay magkaroon ka lang ng kapangyarihan, babae, lupa, bahay, ginto, lahat na. Bakit umalis pa si Moses sa palasyo? Kasi hindi yun ang pangarap ng Diyos kay Moses. Ang pangarap ng Diyos kay Moses ay maging maligtas ang kanyang mga kababayan. Ganon din si Joseph. Si Joseph kailangang ibenta ng kanyang kapatid para maligtas ang mga tao sa kanyang panahon. It's always about the salvation of the lost. That's the dream of God. Si David, lahat. Magbasa kayo ng Bible. The dream of God is always about saving the lost. At itong dulos, ito pong dulos, hindi po tayo nag-exist na simbahan para lang makabayad kayo sa utang. Para magsimba lang kayo linggo-linggo. Hindi yun ang dream ng Diyos para sa simbahan na ito. Malinaw sa akin yan. Malinaw. Doon ako napupuyat. Doon ako nagpe-pray. Kaya kung mag-pray ako lagi, ang umpisa ko sa cross. Tuwing magpe-pray ako, ang umpisa ko ng prayer, hindi ako humihingi. Hindi ako humihingi ng material na bagay. Ang lagi umpisa ko sa cross. Panginoon, namatay ka sa krus para maligtas ang mga kababayan ko. Nandiyan pa po ba kayo? Kung meron po tayong blank check. Alam nyo, may nagbigay na ba sa inyo ng blank check? Yung pong verse na yan ay blank check. Alam nyo, ibig sabihin ng blank check? Ikaw ang maglalagay ng amount. Pirmado na po yun, pirmado. Pupunta ka na lang sa bangko, ikakas mo yun. Kasi blanco nga yung amount. Yan po, verse na yan ay blank check. Higit pa sa pwede mong hingin. Sige, sabi ng Panginoon, Rudy, mangarap ka na. Mangarap ka na ng pinakamalaki mong pangarap. Walang panalo yan sa pangarap ko. Yun po ibig sabihin yan. Yan ang ibig sabihin ng verse na yan. Kasi baka akala nyo, ang pangarap ng Diyos, baka graduate ang anak mo sa college. Hindi. Bunga na lang po yun. Bunga. Bunga ng pananampalataya. Pero ang original po na pangarap ng Diyos, mangarap ka doon sa pangarap ng Diyos. Kaya nga, ang sabi niya, yung kailangan mo, ako na bahala dyan. Lahat. Lahat ng kailangan mo, ako bahala. Huwag kang mamroblema dyan. Alright? Unahin mo yung gusto kong mangyari. Diyan sa lupa, diyan sa nabotas, kung saan kita nilagay, unahin mo kung ano pangarap ko sa taga nabotas. Nandiyan pa po ba kayo? Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Siguro, pwede ko itanong, what are you afraid to ask God? Siguro, magandang tanong, ano yung kinakatakot mo na hingin mo sa Diyos? Bakit hindi mo masabi? Natatakot ka bang sabihin, Lord, maligtas po ang buong pamilya ko? Takot ka ba ron? Ako, hindi ako natakot, Panginoon. Yung pamilya ko maliligtas. Panginoon, yung mga kapitbahay ko maliligtas. Hindi ako takot dyan. Kasi yun ang dream ng Lord. Malaki yun kaysa sa anumang ginto, pilak, kayamanan. Ang isang kaluluwa, sabi po ng Panginoon, hindi kayang bayaran ng kayamanan ng buong sanlibutan. That's how precious every soul is in the eyes of God. Alam mo yun? Alam niyo ba yun? Na ang isang tao na pupunta ng impyerno ay handang bayaran ng Diyos ng lahat ng kayamanan ng buong sanlibutan?
Hindi nyo siguro alam, no? Kaya parang wala tayong pakialam. Kaya nga binigay yung kanyang kaisa isang anak na si Jesus. Imagine, binigay ang kaisa-isang anak. Ano ibig sabihin nun? That's how precious in the sight of God, even a single person that will go to hell. Ganun po katindi yan, mga kapatid. And the last one, ulitin ko, ayokong umiyak sa langit. Ayokong umiyak sa langit, sa totoo lang. Kasi baka makita ko sa impyerno ang kuya ko eh. Kasi may kuya pa ako na, alam mo yung isa kong kuya na buhay, ano na eh, nasa pintuan na po siya ng langit eh. Nasa pintuan, pero hindi pa nakakapasok. Kasi mabait yung kuya ko eh. Mabait. Yung panganay po namin, 78 years old na po siya. Ang bait. Mas mabait yun kaysa sa akin. Mas mabait siya. Kaya alam ko sa impyerno siya pupunta. Kasi nandun lang siya sa pintuan. Kasi simba ng simba yun. Walang babae yun. Hindi nanigarilyo, hindi uminom. Hindi ko nadinig nagmura. Hindi lumaban sa nanay ko yun, sa tatay ko. Grabe po yung, dapat yun ang nagpastor eh. Nagtataka ako, ba't ako naging pastor? Pero yung kuya ko na yon, papuntang impyerno po yan. Ang bait. Pinakamabait sa magkakapatid. Nandun siya sa pintuan ng langit kasi panay simba. Wala akong alam na nagtrabaho po yan sa gobyerno. Kinukuha po yon ni Gloria Macapagal Arroyo na cabinet minister po sa highways. Ayaw niya. May nagbibigay sa kanya, envelope na pera. Sinusoli. Kaya alam ko po yung kapatid ko na yon. Grabe, ang bait ng kapatid. Takot na takot gumawa ng kasalanan. Kaya nag-retire po yon. Nag-retire sa trabaho. Isang trabaho lang 50 years. Isa lang trabaho niya. Kaya ang taas-taas ng kanyang posisyon, napakasimple kasi hindi nagnakaw. Kasi alam ko may nagbibigay ng pera doon, kasama pa ako minsan. Sabi, Rudy, soli natin to. Iniwan sa opisina ko Soli natin, hindi ko matatanggap to. Isang bag na pera. Kaya lang yung kuya ko po, nasa pintuan lang ng langit. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang nasa pintuan na ba yun? Kaya merong magsasabi, kakatok, papasukin niyo po kami. Di ba? Nabasa niyo ba sa Bible yan? Bakit? Nasa pintuan Kasi sasabihin nila, hindi po ako nagnakaw. Hindi po ako nagmura. Hindi po ako lumaban sa nanay ko. Hindi po ako, wala po. Sabi ni Lord, sino ka? Hindi kita kakilala. Right? Tingnan mo yung katabi mo, mukhang taga-impyerno ba yan o mukhang taga-langit na yan? Number 4, tumugtog na yung mahiwagang keyboard. Kahit ano oras na ba? 9:40, okay. Sige, tapusin ko na po. Naalala ko lang kasi yung kapatid ko Kaya ako po, yun ang panaginip ko, Panginoon. Nagsimba sila dito, ng last. Nagsimba, yung buong pamilya ko, nagsimba sila rito. Kaya may pag-asa po ako, meron akong, yung panaginip ko, tsaka yung pananampalataya ko, hindi mapapahiya talaga. Number 4, the last one, faith compels you to serve. Ang totoong pananampalataya, itutulak ka na maglingkod. Faith that works, serves. Pasensya na po kayo, mga kapatid, pasensya na po kayo, huwag kayong magagalit. Pero kung ikaw ay nagsisimba lang, hindi ho totoo yung faith mo. Hindi ho totoo yan. Pasensya na po. Pero kahit magbasa po kayo ng Bible from cover to cover, wala ho kayo mababasa na faith na naupo. Faith na naupo. Kaya baka mamaya, pagdating sa langit, eto opinion ko lang ulit. Hindi ko sinasabing nasa Bible po ito. Sa langit po, marami kang makikitang puwet. Kasi ang naligtas lang sa'yo, puwet. Bakit? Ang ginamit mo lang sa paglilingkod, yung puwet mo Kasi tuwing linggo, nakaupo ka dyan. Kaya makikita ko yan sa langit, ay, puwet ni sister, Palutang-lutang yung puwet mo. Hindi na isama yung kamay. Kasi yung kamay mo, hindi ginamit ng Diyos
Yung paa mo, hindi kasama. Kasi sabi ng Bible, how beautiful are the feet that brings good news. Hindi ka naman ginamit ng Diyos, naupo ka lang ng linggo eh. Di ba? Hindi ginamit, wala yung bibig mo, hindi ka malang nakapag-share sa kakilala mo tungkol kay Jesus. Napakatahimik mo, hiyang-hiya ka na Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, baka puwet mo lang ang makita ko, ha? Sana kasama yung kamay, kasi yung kamay mo nagamit, yung paa mo nagamit, yung puso mo nagamit, yung brain mo nagamit. Right? Ingat ingat. Again, wala po sa Bible yun opinion ko lang po yun. Pero baka totoo rin. Na ang daming puwet sa langit, ay puwet ni brother to. Kasi nakaupo ako lagi sa likod niya, nakita ko pa nga, nakalabas pa nga yung hiwa na gano'n, Sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10, basahin natin, each of you, ano daw? Each of you. Walang exempted. Lahat ng Christian. Lahat ng Christian. Each of you has received a gift to use to serve others. Naku po, paano ngayon yan? Paano ngayon yan, kapatid? Hindi mo pala pwedeng sabihin, wala akong pwedeng gawin. Hindi mo pala pwedeng sabihin yun. Dahil sinabi po ng Holy Spirit, each of us has received a gift to use to serve others. Ikaw pala ay binigyan ng Diyos ng talento, ng kaloob, konting kaalaman man lang. Hindi mahalaga kung konti, okay lang yon. Ang mahalaga, ginagamit mo ba? To serve others. Be good servants of God's various gifts of grace. Hello? Ay, naku po, mga kapatid. Alam niyo po, kung gusto nyo maging masaya, kung ayaw nyo ma-focus kayo sa problema, mag-serve talaga kayo. Kasi pag hindi po kayo nagsiserve, mapofocus kayo sa sarili mo. At kapag na-focus ka sa sarili mo, ang laking problema niyan. Dahil marami kang kulang. Marami kang kulang. Kaya maraming mga nagsisimba, depressed, malungkot, magagalitin, madaling ma-discourage. Bakit? Nakatingin ka lang lagi sa sarili mo Pag tumingin ka sa iba, alam mo, lalakas ang iyong loob. Bakit? Grabe pala, mas marami palang problema tong tao na to kaysa sa akin. Nagmumukmuk ako, nalulungkot ako, yung pala, blessed pala ako. Ang problema ko pala, 3 lang, siya 30. Hindi mo talaga mararanasan ang significant life unless you get out of self-centeredness and focus to the needs of other people. Ang tawag doon, service. Ang tawag doon, ministry. Kapatid, dito sa Dulos, ang mga nagmi-ministry dito mula Lunes hanggang Sabado, hindi linggo. Hindi po linggo ang service. Ang service, Lunes hanggang Sabado. Kung gusto mong maging masaya, kasi sumasaya ang Diyos. Pag naglingkod ka sa tao, sumasaya ang Diyos. At pag masaya ang Diyos, magugulat ka sa gagawin ng Diyos. Kasi yung faith, gumagana ang faith mo. Andiyan pa po ba kayo? Tumayo po tayo lahat. You are not meant to exist alone. Ang buhay po natin ay dinesign para magamit. Alam ka namang ginawa ang martilyo. Para saan ang martilyo? Para magbaon ng pako. May gamit ang martilyo Bakit ginawa ang kotse? Ba't ginawa ang kotse? Bakit po ginawa ang kotse? Jabe, ba't ginawa ang kotse? Hindi, kasi sira kasi kaya ginawa. Okay. Wala po ginawa na walang gamit. Alam ka namang yung martilyo may gamit. Martilyo ka ba? Mas mahalaga ka kaysa sa martilyo. Mas mahalaga ka kaysa sa kotse. Sira ka ba? Hindi ka naman sira, tama? Ikaw ay ginawa ayon sa wangis ng Diyos.
At si Jesus, umalis ng kanyang kaharian, nagpunta rito, naglingkod. Kung si Jesus nga ay nagpagamit, anong problema mo? Ang problema mo, kapatid, masyado ka nakapokus sa sarili mo. Start to dream and start to exercise your faith and see what God will do. More than able. More than you can ask or dream of. Beyond. Lahat ng pwede mong hingin at isipin, mangyayari lang yon kapag nagsimula ka na manampalataya at mangarap at pagsamahin mo yung dalawang yon, makikita mo kung ano gagawin ng Diyos. Makikita mo talaga. Hindi mo na siya pipilitin. Hindi mo siya pipilitin na gumawa ng miracle. Hindi niya mapipigil na gumawa ng miracle. Hindi niya mapipigil. Hindi mo pwede sabihin, Lord, I need a miracle. No, don't pray like that. Hindi ako nagpe-pray ng miracle. Sa totoo lang. Mga kapatid, hindi po talaga. Wala sa akin yun. Hindi ako nagsasabi, Lord, kailangan namin ng himala. Alam niyo, ginagawa ko lang, alam ko kung ano yung gusto ng Diyos. At mabubuhay ako ayon sa pananampalataya. Bahala ang Diyos kung gusto niyang gumawa ng miracle at kung kailan niya gustong gumawa ng miracle. Amen? Pwede po ba? Manalangin tayong lahat. Lord, yumuko po tayo, Panginoon. Sino po rito ngayong umaga, kailangan mo ng miracle ng healing, pakitaas ang kamay? Kailangan mo ng healing. O kaya, may naiwan ka sa bahay na may sakit. Pwede ba pumunta po kayo dito sa harapan and I will pray for you. Meron pa po akong 5 minutes. Gamitin natin yung 5 minutes. Kailangan mo ng miracle of healing. Alright? Punta po kayo sa harapan. Kailangan ng kagalingan. Ano man yan? Ano man? Sa matris, sa dibdib, sa prostate, sa dugo. Ano sabi ng Bible? God is able to do beyond what you can ask for and dream. Huwag niyong pigilan ang sarili niyo. Managinip kayo ng malaki. Alright? May panaginip ang Diyos. Managinip kayo ng malaki. And start stretching your faith. Mga kapatid, makakakita kayo ng himala. Lord, thank you po. Salamat po. Iba't iba po ang problema namin. Iba't ibang physical problems. Mas malaki ang problema sa kalusugan kaysa sa pera. Sa mga malulusog dito, Lord, salamat, malulusog kami. Thank you. I praise you for that. Pero sa mga kapatid ko na meron pong pinagdadaanan na physical problem, ang alam ko lang, nothing is impossible with you. Lord, it's your dream that they will be healed. Dream mo yan. At yung dream mo, dream namin yon. At ngayong umaga, we are deciding that we will live by faith. Faith that works. Hindi kami nag-aalinlangan. Panginoon, sinasabi namin sa bundok na umalis siya. At alam mo, hindi kami nagdududa, Lord. Kaya ngayong oras na ito, Father, touch them. Touch them, Lord, in Jesus' name. Sa pangalan po ni Jesus, anumang mga problem sa katawan nila, kidney problem, lung problem, heart problem, intestinal problem, mental problem, blood problem in Jesus' name. Oh God, gusto namin makakita ng himala, pero hindi ka namin pipilitin, Lord. You make everything beautiful in your time. And maybe today is the time. Today, this morning is the time that you will make everything beautiful. Lord, thank you sa healing. Di kami pumapayag na merong alinlangan sa aming isip, Lord. Father, touch them. Touch them, Lord. Ipuin mo po ang mga kapatid ko na ito. Salamat po sa kanilang faith. Lord, thank you for the faith that you have given them. Salamat sa iyo galing ang faith na ito. Hindi rin sa amin po ito. Napakabuti mo.
Uuwi po ang aking mga kapatid na baon-baon po ang assurance na ikaw po ang kanilang manggagamot. Jesus, you are our healer. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. That's your name. Above all names, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Above every kind of problems. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.